Naku po, depressed na naman si Chaudhry. Dahil nireject siya ng above na pinagsisimpan niya ng matagal na panahon. Binigay naman ni Chaudhry ang lahat, gaya ng binigay ni Chaudhry ang baon niya sa school, nilibre niya ito ng mga mamahaling bagay na napilitan pa si Chaudhry magnakaw sa magulang niya para lang masunod ang luho ng babaeng ito. Na ito ang naging dahilan kaya naman naging depressed ng sagad si Chaudhry. Si 11010. Siya ang tipo ng tao na inuuna ang purpose niya sa buhay. Hindi siya nagpaabaya sa mga bagay-bagay. Lagi siyang lock-in sa kung anumang ginagawa niya, pero tao lang din siya. May napupusuan din siyang babae. Pero hindi siya nagpadala dito dahil alam niya sa ngayon ay trap pa ito upang malayo siya sa purpose niya sa buhay niya. Focus sa goal, pera kaysa above, o money, power and respect, and the house comes next. Yan ang naging motto ni Android 1010. Sa katagalan ng paglalagari niya sa kanyang buhay ay naging tanyag siyang tao, at ang mga babae na iniiyakan ni Chaudhry ang mismong naghahabol kay Android 1010. Pakiramdam mo'y empty ka o walang laman ng sarili mo. Hindi ka nang umingiti o tumatawa gaya ng dati. Palagi kang pagod at mapaisip ka, depressed ba ako? Pero ito ang katotohanan na sa akin mo lang maririnig. Dahil hindi ito sasabihin ng iba para ma-stuck ka dyan at wala kang magawa. Karamihan ng tao, tingin sa kanilang sarili ay depressed sila. Pero hindi talaga sila depressed, kundi nawawalan lang sila ng koneksyon sa sarili nila, o yung tingin nila ay wala silang buhay gaya ng iba. Solusyonan natin yan. Step 1. Totoong may depression, pero totoo rin ang dopamine fatigue. Kung ganito ang nangyayari sa araw-araw mo, gigising ka ng late, mag-i-scroll sa cellphone, kakain ng mga basurang pagkain, hindi ka man lang nasisinagan ng araw, ni hindi mo man lang tina-challenge ng sarili mo, pakiramdam mo, walang direksyon ang buhay mo. Na ang malala pa ay tinitingnan mo na lang ito bilang isang sakit. Pinupuno mo lang ang utak mo ng constant pleasure, pero wala kang binibigay na mismong direksyon sa buhay mo. At kung naisip mo ay walang direksyon, walang patutunguhan, palagi mo lang mararamdaman na ikaw ay nasa kawalan. Step 2. Obserbahan mo ang pattern na nangyayari sa buhay mo at hindi ang nararamdaman mo. Ang depresyon ay hindi lang yan tungkol sa isang masamang araw, kundi kapag tumagal ito ng ilan linggo ka ng malungkot, ginagawang pakiramdam mo ay talunan ka. Kaya wala kang ganang kumain, wala kang enerhiya sa araw-araw, hindi ka man lang makaramdam ng onting ligaya na para bang ayaw mo nang mabuhay sa mundo. Doon mo masasabing depression nga ito. Pero kung nawawala ang lungkot mo kapag maayos ang tulog mo, kumakain ka ng tama, nasisikatan ka ng araw, nakikita mo ang mga kaibigan mo, o nararamdaman mo ang hangin sa balat mo, hindi yan depresyon. Ito ay pagkakagulo lang ng sistema sa buhay mo. Ito ay isang problema na pwede mong ayusin. Hindi ito isang marka na kailangan mong dalhin habang buhay. Step 3. Ang 30 days mirror rule. Ito ang pagsubok. Sa loob ng 30 araw, gumising ka ng maaga. Igalaw mo ang katawan mo. Iwasan mo ang mga dopamine distraction na kadalasang nabibigay ng iyong cellphone. Isulat mo kung ano ang nasa isip mo at mag-aral ka ng mga bagong skill na alam mong balang araw ay pwede sa iyong magdala sa tagumpay. Kung matapos mo ang lahat ng iyon at depressed pa rin ang pakiramdam mo, humingi ka ng tulong, huwag kang mahiya. Ang paghingi ng tulong ay hindi yon kahinaan, ayon ay tapang. Pero huwag mong isipin na huli na ang lahat o sira ka na. Kung hindi mo pa talaga nasasagad o tinotodo o binibigay ng buong sarili mong kakayahan, karamihan sa tao ay hindi depressed. Nawawalan lang sila ng koneksyon sa katawan nila. Hindi mo kailangan tumakas sa buhay gaya ng ginagawa ng mga normies sa FB. Kesyo therapy kuno. Hindi mo maaayos ang problema sa pamamagitan ng pagtakas sa problema. Dahil mareresolba mo lang ang problema mo kung aaksyonan mo ito.